channel. Nandito na naman tayo ngayon sa araw na to. Medyo nagulan kanina. Papakita sa inyo ngayon ng malaking kaibahan trabaho sa barko. Lalo sa akin ay chief cook. Malaking kaibahan, marami tayong assistant doon sa barko. Dito, talagang sikap na. Pakita ko sa inyo itong diskarte ko na para hindi ay mahirapan sa pagbalat. Meron ako doon na nabili sa junk shop na matalas para madali lang ito mabalatan. So isa natin, kita ko sa inyo kung gaano kabilis lang. Dandahan lang tayo kasi madulas. Ganito lang. Kailangan itatagilid mo lang. Dito mo banda patamaan. Sa kabila kasi dito mahirap mapalat. Kaya na mga kabaro, ganito lang. Natutunan ko rin to sa mga kapitbahay ko na sanay dito. Na ano ko lang yung advice niya na dapat ganito. Dapat yung stepping mo, huwag kang tabi yung paa kasi baka matusok ka dito. Tingnan mo masyadong matalim. Kaya kailangan maganda ang posisyon mo. Kung sa barko pa, safety first. Kailangan safety first tayo kasi mahirap na matusok sa tiyan. Mahirap na yung magpa-hospital lalo na COVID. Kaya mag-ingat tayo. Kaya ganito talaga ang tamang paraan. Dapat naka-align yung paa mo. Kaya ganito lang. Saglit lang yan. Tapos itulak mo lang. Yan. Yan naman. Malambot lang yung pag-uumpisa na. Mabilis na lang yan. Kaya dapat mayroon din kayo sa inyo ganito. Yung sa mga baguhan, kailangan magkaroon kayo ito para hindi kayo mahirapan sa pagbalat. Yan na. O, di ba? Sa dalawa tatlong ano lang, tanggal na agad. O, ito, siya mo. Malinis na agad. O, kunin mo lang yan dyan. O, ganito lang yan. Ito kasi yung lagi kong sinasama sa pagkain ko sa manok kasi mayroon ditong vitamin ng makukuha nila. At saka libre lang to dito sa aking mga puno. Kaya yakin natin. Tapos ito naman. Ito yung dinamo nito mga kabaro. Binili ko lang to sa junk shop. Yung alam mo yung mga sira-sirang washing machine. Yung dinamo niya, pwede pang i-convert. Lagyan nyo lang ng condenser para mapwersa siya. Kaya yakin muna natin itong yung tapos yung tubig sa loob, isama na natin dito. Ito yung kasula tinatawag nila. Dati wala man akong alam nito. Na-order ko rin to sa online. Naparami ko rin. At saka ito yung sinasabi nila kasi mataas din ang protina nito. Kaya ginagaya ko lang dito sa iba. Kaya ganito lang. Ingat lang tayo. Yan. Dito kasi wala akong assistant. Kasi sinusulo ko lang. Kaya ko naman. Saka pag hawak natin ang oras natin, mas okay sa atin. Kaysa barko tayo, marami tayong amo dito. Tamo? Ang bilis lang, no? So pakita ko sa iyo din sa inyo mga kabaro paano ang dito yung pag kod-kod sa Bisaya pa. Mahirap magkalisod sa Tagalog kasi alam mo naman mga kabaro, taga Mindanao tayo. Natuto lang tayo magtagalog nung hindi tayo nakakain sa pag-apply sa Manila. Ilang araw tayo wala kain-kain, report, kaya natuto tayo magtagalog. Kaya ito na ngayon, Tagalog natin na bulol-bulol din, no? Pasensya na mga kabaro kasi Bisaya tayo eh. Pero kahit pa paano, magkaintindihan pa rin tayo. Kaya ito na. Kailangan natin itong kabit yung kuringge niya kasi to. Ingat lang tayo sa daliri, kamay. Ganito lang. Ito na yung natin. Nabiya ko kanina. Ganito lang.
lang. Yan. Tapos bunutin natin. Marami na tayong naipon. Yan, kasi maapaw na. Isama natin dito sa sula. Yan. Haluin natin ng maigi kasi yung iba kasing manok mga kabaro, pagka hindi pa sanay nito, parang ayaw kainin. Pinipilit nila yung feeds saka yung mga darak, yung nyug. Kaya ang ginagawa ko, nakita ko ng idea, dapat pala pisain mo ng gusto na parang dumidikit na yung mga nyug, feeds sa loob. Sumasama sila ng gusto. Kaya makatipid tayo kasi ilan na lang ang ano nito, yan lang mga halo natin. Kaya mas matipid tayo sa matipid kasi alam mo naman mahal. Kaya ganito lang, STS lang. Kasi makaantay lang din yan sila sa atin pag matapos to. Kasi hindi lang naman ng manok na talaga actually ang pinapakain ko nito. Sinasama ko yung bibi, pato, kambing. Tapos may balak akong magpatayo na naman ng backyard na babuyan para lahat na kailangan sa ating pamilya dito na natin kunin sa ating paligid. Hindi na tayo dadayo pa bili ng kilo-kilong baboy tapos hindi natin alam kung anong pinapakain noon. Dito at least alam natin na organic tong pinapakain natin. Kaya sabi nila healthy living ba? Ito lang. Iyan ko lang to. Medyo matyaga-tyaga lang sa paghalo kasi nga kailangan mong medyo madurog-durog na siya kunti kasi para hindi na siya mapili-pili. Dire-diretso na yung kain nila. Ganito lang. Kasimple. Kung sa mga baguhan na gusto rin mag-alaga katulad ko, kung gustong magtanong, pwede rin tayong makasagot sa hangga't makakaya natin. Kasi nung hindi pa ako nagbarko, medyo may experience na ako dito konti kasi nga yung mga magulang ko isang farmer din. May hayop din kami noon kaya dati kasi wala pa tong mga sula-sura na to. Sa amin ginagawa dati yung ubad ng saging. Ngayon ina-apply ko rin. Kaso ito mas applicable ngayon kasi tag-ulan sa amin. Pero ngayong tag-araw, yun na naman ang alternative ko, yung sa saging at saka yung kangkong. Saka yung mayroon pa tayong iba, yung gabi. Ilalaga ko diyan. Yung gabi. Tapos pag lumambot, isa ding panghalo sa feeds. Kaya marami pag lalo na sa probinsya, ang dami nating pwedeng ipakain sa ating mga alaga na hindi na tayo bili ng bali ng commercial feeds. Kung may mga nyug kayo, lalo sa akin, mayroon din akong mga ilang puno na nyug. Kaya napikinabangan ko rin kasi kung ko to sa kupra, mura lang naman ang kilo. Kaya kung ipapakain ko sa ko, pag sa manok, mahal ang kilo ng manok. Kaya dito ipakain sa manok, kita ka ng itlog at saka may ulam ka. Kaya yun lang ang ginagawa ko. Saka mapapansin nyo, pag ito yung pinapakain nyo, yung mga itlog ng manok nyo halos double yolk. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong resulta. Kaya nahirapan din ako magpalimlim kasi baka hindi makagalaw yung manok sa niya, sa nest niya kasi nga masyadong malaking itlog, hindi niya maikot. Kaya sinusubukan kong ipapalimlim muna. Kaya kung successful, okay. Pero sa sunod, siguro kainin na namin lahat basta makita ko na sobrang laki. Kaya ito yung dahilan. Kasi ito na marami na tong talaga. Complete vitamin na to. Mayroon na tong protein itong hasula, mataas sa protein. Kaya mamaya kita mo kung paano sila takaw kumain. Malapit na itong madurog. Dagdagan ko lang ng tubig kasi mahirap Yan, nag-aabang na rin yung mga bibi ko dyan. Pato. So yung umaga din, namamulot tayo ng itlog dyan sa kanila.
Wala na akong ibang mixture. Sa lahat ng hayop ko, isa lang. Sama-sama na yan sila lahat. Baka makakuha din tayo ng gansa. Dagdagan natin to ng gansa parang dagdag ng gwardiya dito. Kasi dapat pag mayroon tayong farm, mayroon tayong dog farm, mga gansa, kasi nga makatulong din yan pag may tao. Kabantay din sa atin. Huwag lang yung aso na kakain ng manok kasi ubos ang manok natin. Yan. Ganito lang. Habang idudurog ko to, shoutout muna sa aking mga kabaro. Lalo na kay Clifford sa Kiton. Shoutout pare. Mag-ingat ka. Kasunod kasi ang alam mo naman pag sa barko, kailangan natin mag-ingat. Lalo na sa'yo, medyo madali yung kamay mo. Kaya puti na lang medyo kunti lang diferensya, kaya kunting ingat pare Clifford. Saka kay Albert Bourbon, shout out kay Albert Bourbon. Kumusta ka dyan sa ating mga ibang kabaro? Ito na yung sinasabi ko sa iyo, talagang balik tayo sa pagpaparming. Si Ricard Rumagan o Bohol, shout out Ricard. Tuloy na yung mo, marami na yung itlogan mo rin. Tuloy-tuloy lang sa pag-iipon para makapokus ka na rin sa manukan mo. Kay Jaime Ligario o Iloilo, ingat ka sa pagka-quarantine mo. At least nakauwi ka na. Regards din ako sa pamilya mo. So, medyo ready na to mga kabaro. Nahalo na natin ng maigi. Kapakita ko sa inyo, lagi kong inuuna kasi dapat mayroon tayong proseso din para yung alaga natin alam din nila kung sila ay una o huli, para hindi masyadong magulo. Kasi ayaw ko kasi yung pag naghahalo ako dito maraming masawsaw kasi nga pagka maano tayo sa mata, madali. Kaya ang ginagawa ko, sa tuwing mapapakain ako, may nauna, pangalawa, panghuli. Yan ang lagi kong kinokondisyon sa utak din nila. Kasi kahit mga hayop yan sila, may isip din yan. Kaya ito, una-una kong kainin yung ating mga pato, bibi. Kaya alam nila yan na una talaga yan sila. Kita mo kung paano sila pag kumain nito. Ito nyo makikita. Yan, hindi pa nalagay sa guma. Gawa na sila. At saka ito yung guma, i-recycle ko rin din sa mga gulong na luma. Pinapahati ko lang para maano yung pagkain na hindi masyadong madumi. Tamo? Tignan nyo yung halos mag-aagawan sila sa sarap ng ating pagkain sa kanila. Ganyan lang. Muna tayo sa pangalawang proseso sa pagpakain. Ito mga kabaro, kahit bagong pisa pa lang sila, dapat i-introduce muna to sa kanila. Yan ang technique. Kasi hindi maiwasan, naglagay talaga ako ng feeds na pang de-old kasi nga hindi pa sila masyadong makalunok ng malaki, kaya mayroon silang feeds dyan. Pero ito na yung ino-introduce natin para
pag ito na yung regular na ipapakain natin sa kanila, hindi sila manibago. Yan. Yan, magtaka kayo na itim yung nanay, puti yung mga sisiyo nila kasi nga hindi yan sa kanya na itlog. Binili ko doon sa palengke. Sabi kasi nila fertile egg daw yun. Kaya sinubukan ko na successful naman, kaya balik ako doon, magbili pa ako uli. Kasi itong mga sisiyo na yan parang heritage. Kaya mahirap man yan ngayon, lalo na ngayon maka-order sa online kasi nga nang dahil sa pandemic. Kaya buti naka-ano ako dyan, nakapapisa. Kaya yun, medyo ano na. Ito ngayong bago kong binili na ano, ito pakainan yan sa tubig. Hinahang ko na kasi nga pag nakalagay na sila sa lupa, yung pagkain nila at saka yung tubigan mahaluan ng buhangin. Kaya advisable na i-ano sila, itali. Kaya doon tayo, ipakita ko sa inyo yung mga ano yan, medyo mas nakatanda kunti dyan sa sisiyo na yan. Medyo marami, kaya doon ko sila pinapreparar kasi nga nakaano na sila sa lupa. Yan, may nakalusot na sa ano, net. Ayan na. Ano yung mga kabaro? Yung mga puti dyan, mga 45 days pinapa-pre-rinse ko rin. Yan sila pag kumain. Parang special sa kanila tong kids na to. Ito yung mga broadcast ko na pangpalahi. Yan ako sila kasi mag-away man. Yan. Yan ang tinatawag ko mga Bartolina. Pag mag-away, Bartolina. So yung mga sisiyo at na maliliit, pinasama ko lagi sa nanay para hindi na tayo magpailaw. Yan, sanay na sila sa pagkain na to. Kasi habang maliit pa sila, pinapatikim ko na. Yan, sunod ng sunod. Nahanap talaga nila itong pagkain na to. Nakita nyo mga kabaro, walang pinipili. Pato, bibi, pabo, manok, kambing. Kain nyo lahat, isang mixture lang to. Dapat i-introduce natin. Patikim na sila. Dagdagan natin, dagdagan. Dito sa loob.
Yan, para sa kambing na naman yung natira dyan. Ang kambing ang pinakahuli. Ito yung second to the last dito. Salubong. Ganito lang. Yan lang yung nila. At saka dalawang beses lang ito pinapakain. Umaga at saka hapon. Kaya katapos ng pagkain, pwede na ako magdendo yan dito sa aking ano. Tapos balik na lang magkahapon na naman. Kaya hindi tayo masyadong pressure pagka farming tayo kasi nga hawak natin ang oras natin. Yan, ubos agad. Ito yung duyan ko. Ginawa ito sa aking kasama na si Ricardo Magan. Pinapa-souvenir niya ito sa akin. Kaya ito talagang nakinabangan ko talaga. Tibay. Ito yung ano, nakakakilala sa lobby na ito. Galing ito sa barko. Ito yung mga souvenir natin. Kaya habang pag mainit, relax ako. Ito na, talagang relax, diba? Oh. Tama yung duyan natin. Kaya, yan sinasabi ko na sa farming, may pagkain ka na, relax ka pa, walang stress dito. Kaya, tuloy lang kasi may kambing pa tayo nagkaantay. At saka, yung iba kasi ubos na. Hindi ko na binibigla lahat ng pagbigay para ganado lagi ba, para akala nila fresh na fresh lagi yung pagbigay mo. Kasi kung itudo ko lahat ito, parang mawalang gana nila kasi akala nila sobrang dami. Kaya ganyan-ganyan lang, balik-balikan ko lang sila hanggang mabusog sila. Tulad nito, yan, konti na naman, dagdagan. Yan ang sikreto ko. Hindi ko i-gulpi. Para sabik na sabik sila lagi. Kada lagay mo, sabik na sabik sila. Yan. Kaya natapos na natin, yung kambing na lang ang pagkain ko. Kaya yung dito na lang mga kabaro. Kasunod kong mga video, baga nyo, may iba-iba tayong papakita ko sa inyo. Saka sabihin ko sa inyo kung ano na naman ang mga nag-joke sa atin, bakit tayo maagang nagretiro. Kaya magandang araw. Saka bago kayo magkalimot, hit nyo yung notification button para updated kayo sa iba kong mga video. Maraming salamat.